Isang mapagpalang araw ang bati ko sa mga makikinig ng istorya ng buhay ko. Gusto kong ibahagi ang karanasan ko na hinding-hindi ko malilimutan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lenny. Marahil marami na sa inyong nakapakinig ng iba't ibang uri ng istorya patungkol sa mga aswang. Pero dito pa lang ay humihingi na ako ng pasensya dahil ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay medyo maselan sa mga ibang makikinig. Bata pa lang ako, ay laking karinderya na ako. Yan kasi ang hanap buhay ng nanay at tatay ko, ang pagtitinda ng ulam. Noong bata ako ay sanay na akong makita laging nagluluto ang nanay ko. Siyempre, nung mga bata tayo ay curious tayo sa lahat ng mga bagay. Kaya nakagisnan ko na noon na laging nakikisali sa ginagawa ni nanay. Pinapayagan naman niya akong tumulong sa pagluluto. Hanggang sa tinuruan na rin niya ako kung paano magluto. Nung tumungtong na ako sa edad na 21 years old, ay natutulungan ko na si nanay. Nagkasakit noon ng tatay ko at kinailangan noon ni nanay na bantayan siya. Kaya ako na noon ang nagpatakbo ng karinderya namin. Noong una, mahirap. Pero nung tumagal, nasanay na din ako. Isang araw, may isang matandang babae ang bumili sa amin. Itago na lamang natin sa pangalang Aling Lucita. Hindi naman siya ganun katanda. Mukhang malakas pa naman ito. Hanggang sa makilala ko na siya. Kasi araw-araw na siyang bumibili sa amin. At naging suki na namin siya, kumbaga. At ang laging pinibili niya ay ang tindang ulam namin na menudo. Pero hindi daw siya ang may gusto ng ulam na lagi niyang binibili. Yung amo daw niya ang may gusto sa lutong ulam na yon. Isang kasambahay po si Aling Lucita sa isang pamilya na hindi naman kalayuan mula sa kung saan ang karinderya namin noon. Hanggang sa ilang beses na siyang bumibili sa amin. At isang araw ay nakiusap siya sa akin na kung pwede daw bang ako daw po ang magluto ng menudo na ihahanda nila sa darating na kaarawan ng amo niya. Pabayaran naman daw nila ako. Hindi naman ako nakatanggi, pero ang sabi ko, pwede lang ako sa gabi kapag sarado na ang karinderya namin. Dalawang araw bago ang kaarawan ng amo ni Aling Lucita, nagpunta na agad ako doon para maumpisahan ko ng pagluluto. Alas 7 ng gabi nang makapunta ako doon, dumiretso agad kami sa kusina. Hindi na niya napakilala sa akin yung amo niya noon kasi daw po gabi na daw silang umuwi. Mag-asawa daw di umano ang mga amo niya, pero wala silang anak at may edad na din daw ang mga ito. Pagpasok namin ng kusina, nagsabi agad ako kay Aling Lucita na pwede bang gumamit ako sandali ng banyo nila kasi naiihi ako. Tinuro na lang niya sa akin kung nasaan ang banyo kasi malapit lang ito kung nasaan ang kusina. Habang tinutungo ko ang banyo nila ay napapansin ko ang kakaiba sa bahay na yun. Malaki ang bahay pero walang gaanong bintana. Meron naman pero nakasarado po ang lahat ng yon. Wala din silang masyadong kagamitan at parang iisipin mong walang taong nakatira doon. Wala pang ang kalahating oras na nandoon ako ay basang-basa na ako ng pawis dahil napakainit sa loob ng bahay na yon. Kulob na kulob po ito at parang nahihirapan ako sa paghinga. Hindi ko alam pero mabigat ang pakiramdam ko habang nandun ako. Kaya siguro naihi ako ng mga oras na yon kasi kinakabahan ako at natatakot ng hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko ng mga oras na yon. Parang gusto ko nang umuwi. Parang wala ako sa wisyo para magluto at magtrabaho. Paglabas ko ng banyo, diretso agad ako ng kusina. Nakita ko si Aling Lucita na hinahanda na lahat ng mga gagamitin ko sa pagluluto. Paglapit ko, iniisa-isa kong tignan yung mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto ng menudo. At ang unang-unang pumukaw ng pansin ko ay kung bakit walang bawang, asin at paminta doon sa binigay na sangkap sa akin ni Aling Lucita. Napatanong ako, pero ang sabi niya ay ayos lang daw yon. Kasi hindi daw mahilig maglagay ng mga ganun sa pagkain ng mga amo niya.
Umpisahan ko na daw umano ang pagluluto para makauwi ako ng maaga, sabi sa akin ni Aling Lucita. Habang naghihiwa ako ng mga gulay, ay nagbilin sa akin si Aling Lucita na karne lang daw ng baboy ang meron sila noon at yung atay umano ay mamaya niya ibibigay pagdating umano ng amo niya. Sumagot naman akong ayos lang yon at nagtanong ako kung anong oras sila darating. Baka naman kasi gabihin sila, diba? At ang sagot niya ay papauwi na daw sila. Nasa biyahe na umano ang mga amo niya. Bago lumabas si Aling Lucita sa kusina, ay nagbilin siya sa akin na wag daw akong lalabas ng kusina kapag umano dumating na ang mga amo niya. Kahit anong mangyari, ay wag daw akong magtatangkang lumabas ng kusinang yon. Habang sinasabi yun ni Aling Lucita, ay pansin kong seryoso siya sa mga salitang sinasabi niya sa akin na parang napakadelikado talaga ng mangyayari kapag hindi ko sinunod ang mga bili niya sa akin. Paglabas ni Aling Lucita ay nanginginig ako sa takot dahil sa nerbiyos. Paglabas niya ay naririnig ko na sinasara niya lahat ng mga pintuan at bintana ng bahay nila. Hindi ko alam ang pumasok sa isip ko noon at nagmamadali akong buksan yung pintuan ng kusinang yon para tumakas at makaalis sa bahay na yon. Pero pagpihit ko ng doorknob ay nakakandado po yon. Habang nakatayo ako doon sa pintuan at halos hihimatay na ako sa nerbiyos, ay nakarinig ako ng sasakyan na pumasok sa bakuran nila. Sumilip ako agad doon sa maliit na bintana sa taas ng lababo. Maliit lang yung bintana na yun na parang bintana ng mga banyo. Mataas yun kaya sumampa pa ako ng lababo. Nang makasilip ako ay nakita kong isang lalaki na may kinukuha doon sa likod ng kotse. Hinila niya yun at ipinagsak sa lupa. At kitang-kita ko ang puting sako na may lamang mabigat na bagay. Pagkatapos, hinila niya yun at hirap na hirap siyang ipasok yun doon sa loob ng bahay. Pagkaalis ng lalaki ay umandar bigla yung sasakyan para iparada ng maayos. Pag-alis ng kotse ay may nakita akong tsinelas doon sa pinag-alisan ng kotse. Kahit malayo ako ay kitang-kita ko na merong patak ng dugo doon sa tsinelas at pambabae ang tsinelas ng nakita kong yun. Kinutuban ako at pumasok agad sa isip ko na baka bangkay siguro ng tao yung nasa loob ng puting sako na hinihila ng lalaki kanina. Naalala ko biglang sinabi sa akin ni Aling Lucita, kaya nagmadali na akong bumaba sa lababo at ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Maya-maya lang ay pumasok si Aling Lucita ng kusina at may dala-dala itong atay na nakalagay doon sa malaking plastic. Ibinigay niya sa akin yon at nagsabing yun daw ang atay na dala ng amo niya. Pagkatapos iniiwan niya ulit ako doon sa kusina. Paglabas niya, tinanggal ko agad sa plastic yung atay na ibinigay niya sa akin. At sobrang bagsik ng amoy noon. Pagkalabas ko ng plastic, pulang-pula pa at sariwa pa yung dugo at itsura ng atay na yon na para bang kakakuha pa lang nito. Nahiwa ko na rin lahat ng sangkap at karne na gagamitin ko sa pagluluto at yung atay na lang na yon ang hihiwain ko. Habang hinihiwa ko ng kutsilyo yon, ay napansin kong maliit sa pangkaraniwang atay ng baboy yung atay na binigay sa akin ni Aling Lucita. Bata pa lang ako, sanay na akong makakita ng atay ng baboy at lamang loob nito, kaya alam ko na ang laki at itsura nun. Pero yung atay na hinihiwa ko ng mga oras na yun ay alam ko sa sarili ko na hindi yun atay ng isang baboy. Isang hiwa ko pa lang noon ay para na akong maduduwala. Kasi pumapasok sa isip ko nun, baka atay po siguro yun ng tao. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagmamadali akong lumabas at pumunta doon sa banyo. At paglabas ko ng kusina ay bigla akong napalingon sa sala nila. Paglabas mo kasi ng kusinang yon ay kapag lumingon ka sa kaliwa ay nandoon ang sala nila. Napalingon ako doon kasi may naaninag po ako at yung nakita ko ay yung puting sako kanina. Pero ng mga oras na yon ay nakabukas na yon at mayroon pong nakalawit na kamay doon. Nang makita ko yon ay hindi ako sumigaw kahit gustong gusto ko.
Nagtakip na lang ako ng kamay. Kasi ang pumasok sa isip ko kapag sumigaw ako ay baka marinig nila ako at baka alam nila yon. Baka akong isunod nila. Maya-maya lang ay may naririnig ako nag-uusap doon sa sala. Malapit kung nasaan ang sako na nakita ko. Pero hindi nila ako nakikita. Matatakpan ka kasi ng pader nun kapag nandoon ka sa pasukan ng kusina. Kahit na malayo ako, ay rinig na rinig ko ang pag-uusap nila at napubusesan ko na ng isa sa mga yon. At yun po ay si Aling Lucita. Boss, anong gagawin natin dun sa tagaluto? Tanong ni Aling Lucita. Isunod mo na rin pagkaluto ng niluluto niya. Sagot naman ng kausap niya. Pumasok agad ako ng kusina. Pagkarating ko nun ay para na naman akong hihimatin sa takot. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero ng mga oras na yun ay nagpakatatag ako. Umisip ako ng paraan kung paano ako makakaalis sa lugar na yon. Kasi kung magpapadala ako sa takot ay katapusan ko na. Kaya kailangan kong umisip ng paraan at hindi ko hahayaang makain ako ng mga aswang. Tinapos kong lutuin yung menudo. Pero nilagyan ko po yun ng bawang, asin at paminta. Pagpasok ni Aling Lucita sa kusina ay nagpaalam ako sa kanya na magtatapon muna ako ng basura para mabuksan niya po yung pinto na nakakandado doon sa kusina. Kasi paglabas mo doon ay labas na po yun ang bahay nila. Paglabas ko ay sinabihan ko siyang tikman yung niluluto kong menudo. Kung ayos lang ba ito at saka na ako umalis. Pero hindi talaga ako magtatapon ng basura. Tumakas ako ng mga oras na yon. Naisip ko noong pumunta doon sa malapit na bahay na katabi nila at doon ay humingi ako ng tulong. Habang tumatakbo ako ay rinig na rinig ko ang sigaw ni Aling Lucita sa labas. Mula doon sa pinatikim ko sa kanyang menudo, hindi na niya ako hinahabol noon. Hindi na rin siya nakalabas ng bahay. Nakatakas ako. Marami tayong hindi malilimutang pangyayari sa buhay natin. Pero kakaiba ang nangyari sa buhay kong ito. Kumbaga, mahirap paniwalaan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento ko hanggang dulo. Hanggang dito na lang po.